Hello world, it's me Doji. Welcome back to my YouTube channel. And ipi-play ko muna bago ko paliwanag. Simple ATM simulation using C++, okay? So nakikita niyo ito yung ating simple interface. So meron tayong simple ATM simulation. Unahin natin yung number 1, check balance. So enter mo yung choice, check balance, your current balance is 1,000. Press any key to continue. Pag nag-enter ako, nakikita niyo na wala yung previous transaction. So sunod natin yung deposit. Subukan natin yung number 2, deposit, enter. Ayan, enter the amount. 1,000 yung balance natin. Dagdagan natin ng 500. Enter. Yan. Deposit successful. New balance is 1,500. Then, press any key. Ayan, nakita nyo na wala na naman yung previous transaction. Pili naman natin number 3, withdraw. Ayan. So, enter the amount to withdraw. So, 1,500 na yung current balance natin, di ba? Sabihin natin, mag-withdraw tayo ng 300. So, ang magiging balance natin is 1,200 na. Ayan. Withdrawal successful. New balance, 1,200. Number 3 yan, withdraw. So, number 4, exit. So, enter natin yung exit. Nakita nyo. End of the statement. Thank you for using our ATM. Goodbye. So, ngayon guys, ang topic natin, paano natin gagawin tong simple ATM simulation using C++. So, ito, kita niyo, ito na yung code, di ba? Siyempre, kailangan ko ilagay yung code yan, paano kayo matatry. So, ngayon, burahin natin yan lahat. So, hindi pala lahat, okay? Buburahin ko lang yung laman. Ayan. Okay, and din ito. So, ngayon guys, yung topic natin, as you can see, is itong simple ATM simulation. Okay? Now, let's begin. Makikita ninyo, nandito na yung ating common na ginagamit. Yung hashtag include IOStream, using namespace STD, at yung ating main function. Now, meron akong idadagdag sa library natin. Okay? Another hashtag include tayo. Ano yung idadagdag ko? Hashtag include yung CSTD library. CSTD library. Ayan. Ano ba tong CSTD library, guys? So, kailangan natin to kasi meron tayong kailangan dito na dalawang bagay. Una, yung clear, tsaka yung post. Okay? So, ano yung clear na yan? Kung makikita ninyo kanina, every time na nag-enter ako, di ba, yung previous transaction nawawala. Ang tawag doon is clear screen. Hindi clear skin, ha? Clear screen. Ayan. So, kailangan natin yan at nakalagay yan dito sa library na to, kaya i-include natin siya. Okay? Yan lang naman. Pagkatapos nyan, simulan na natin yung ating loob ng main function. Now, meron tayong mga variables na involved. Okay? Nakita ninyo kanina sa simple simulation natin, meron tayong balance at saka amount. Papaliwanag. Una, ano-ano yung mga variable na involved? Meron tayong balance, tapos meron din tayong amount. Okay? Other than that, meron pang isa, yung choice. Kung makikita ninyo, di ba, yung choices is 1 hanggang 4. Check balance, deposit, withdraw, tsaka exit. So, choices yon. So, choice na lang. End of the statement. So, ngayon guys, pinapakita ko lang sa inyo yung pangalan ng variable. Wala pa tayo sa date sa variable type. Yung balance and amount, ang ilalagay kong variable type is double. Bakit double? Kasi pwedeng magkaroon yan ng mahabang decimal value kasi we're talking about, alam mo yun, amount, diba? So, yung choice, guys, since lang yung 1, 2, 3 hanggang 4, so integer lang yan. So, all in all, guys, ito yung mga variable natin. Dalawang double, yung balance and yung amount. It's either sa amount, pwedeng deposit or withdraw. Pero sa balance, syempre yung balance. Okay? And yung choice, yung choices. Okay, guys? After natin ma-declare yung tatlong variable, yung dalawang double na balance, amount, at saka yung choice na integer, next natin is magkakaroon tayo ng tinatawag na loop, while loop. Okay? Kung papansinin nyo kanina, diba yung ATM natin, kada tapos ng transaction, hindi siya nag-exit, nagja-jump siya into another transaction kasi naka-loop siya, guys. So, maglalagay tayo ng loop at yung loop na yon, yung condition, laging naka-true. Nakuha ninyo, okay? At sa loob ng loop na to, guys, dito ngayon papasok lahat ng transactions natin. Yung withdraw, yung deposit, diba? Every time na may transaction tayo, pagkatapos nyon, maglo-loop. Sabihin, lahat ng transaction na yun nasa loob ng loop na to. And it's always true, okay? So, manually natin yan i-break or ika-cut yung loop. Kaya meron tayong number 4, which is exit sa choices natin, kung naalala ninyo, diba? Ngayon, eto na yung ating while loop. Saan ba tayo nagsimula? So, magsisimula yung loop natin pag run natin ng code. First loop, eto na. Ano una mangyari? O, unahin natin to, guys. Etong CSTD leave. Tatawagin natin yung clear screen. Bakit? Para malinis yung screen. Walang kahit anong nakalagay. Okay? So, paano natin tatawagin yan? Type mo lang dito yung system, tapos parenthesis, then maglagay ka ng quote and quote or double quote, tapos CLS. Yan. Sa Windows, ganyan, guys, CLS. End of the statement. So, itong code na to, ang ginagawa nito, guys, is inuutusan niya yung system to clear the screen. Okay? Hindi ko na, yung simpleng paliwanag lang. Lilinisin niya yung screen. Kaya ako to tinatawag, guys, at nilagay para every transaction, mawala yung previous. So, bago na naman. Kasi kapag hindi ako nag-clear screen, magulo, mahaba. Magulo, madaming nakalista. Pati yung mga previous transactions, hindi pa siya mabubura. Nandun pa rin siya sa screen. Okay, guys? So, sa loop natin, ito yung unang magra-run. Lilinisin yung screen. Pagkatapos, pag malinis na yung screen, ano yung lalabas? So, merong lalabas na character out. Paliwanag to. Maglagay tayo dito ng endline. So, meron tayong 5 character out. 3, 4, 5. Ano yung 5 yon? Una, yung title natin. ATM simulation. Ayun yung unang title. Yung number 1, sa baba, after ng title, yung una nating choice is check balance. Ayan. Choice number 1 yan. Check balance. Okay? Number 2 is deposit. Okay? Deposit. Deposit. Number 3 is withdraw. And guys, mag-withdraw tayo. Number 4, yung exit. Ayan. Ayan yung mga lumabas. Okay? Pagkatapos ng clear screen, lalabas ngayon yung ating choices. Una yung title, ATM simulation. Tapos ito na yung mga choice. Check balance, deposit. Yan. So,
So, pwede pa tayo magdagdag pa. Lagay tayo dito, enter the number of choice. Ayan, enter mo yung number of choice mo. Diba? Anong gusto mo? Number 1, mag-check balance ka o mag-deposit. Number 3, mag-withdraw. Or number 4, mag-exit ka na. Guys, sa tingin ninyo, deserve ba ng channel na to na mas-subscribe? If oo, please guys, don't forget to click the subscribe button kasi habang nag-grow yung community na to guys, yung channel natin is lalo kaming na-inspire na gumawa pa ng mas kapaki-pakinabang at mas madaling intindihin ng mga tutorial videos. And in return guys, we will always try to do our best to deliver more valuable contents. Yun lang, balik na tayo sa tutorial. After all those character out guys, syempre mag-enter si user ng choices. Character in, masisave siya. Saan siya masisave? A variable na choice. Eto, okay? Kaya nga siya integer. Ito yung choice niya. Ngayon guys, since meron siyang choices, dito na ngayon tayo magkakaroon ng decision make. Depende kung ano yung choice na in-enter ni user. Paano yun? For example, ganito. Sabihin natin ang pinili niya is choice number 1. Ay, check balance. Anong mangyayari? If. Ayan, if tayo. Bakit may if? Kasi kailangan natin mag-decide. Okay? Pakita ko sa inyo bakit. Condition. Diba? If else statement, may condition. Pagkatapos ng if, parenthesis yung condition. Kapag ka ang choice na pinili ni user is equals to 1, ano mangyayari? Ito mangyayari. Mag-check siya ng balance. So, magka-character out tayo dito. Paste ko na nga lang. Character out tayo. Tapos ilalagay natin sa loob, your balance is. Tapos lalagay mo ngayon yung variable na balance. Ang problema natin guys, as of now, nag-declare pa lang tayo ng balance. Wala pa tayong nilagay na value. So, lalagyan na natin ng value. Mag-initialize tayo ng value. Sabihin natin ang balance natin currently is 1,000. Lagyan natin ng centavos para sure. Ayan. 1,000 yung balance natin. So, dito, pag pinili ni user yung number 1, magdi-display to. Your current balance is 1,000. Okay guys, pag number 1 yung pinili niya. E papaano kung hindi number 1? Else if, what if ang pinili niya is condition, yung choice na in-enter niya is equals to number 2. Ayan. Ano ba yung number 2? Yung number 2 is deposit. Pag pindot niya number 2, deposit, anong una mangyayari? Sa tingin niyo? Eh di ba magkakaroon tayo ng display message? Magka-character out na naman tayo. Character out natin. So, enter the amount. Di ba? Kasi magde-deposit eh. E di enter mo yung amount. Pagka-enter ng amount, saan madi-display yung amount? Character in. E di sa amount na variable, kagaya ng dineclare natin kanina. Ayan, the statement. Ayan, no? Amount. So, yung amount na yan, ginagamit natin yan sa dalawang bagay. Pwedeng sa deposit or sa withdraw. Okay? Nag-share sila ng same variable. Sa number 2, pag number 2 yung pinili mo, amount pa din, pero deposit. Paano ang logic niyan? Kunyari, na-enter ko na yung amount. Ayan, na-save na, na-character in na sa variable na amount. So, ang gagawin natin next, pagka-enter niya ng amount, is i-add natin and i-reassign. Paano? Yung current balance niya, tawagin mo yung current balance, plus natin, ka-plus, i-reassign natin. Ang alin? Yung amount na value na in-enter niya. Okay? Sabihin, kung 1,000 yung aking balance ngayon, tapos in-enter ko yung number 2, di may lalabas na enter the amount, kasi deposit. Ngayon, pag enter ko nung amount, sabihin natin 500, masasave yun sa variable na amount, i-add niya ngayon yun sa balance at i-reassign niya as the new value. Pagkatapos niya ma-reassign, sabihin natin, nadagdag niya na. Okay, hindi na natin kailangan maglagay ng another variable na total or whatever. Diba? Add and reassign lang. Pagkatapos nun, syempre, papakita natin sa kanya yung kanyang bagong value. So, character out, lagay ko na lang yung kinapo kanina. Deposit successful. Ayan, deposit successful. And then, lagay tayo ng another character out, new balance. Ayan. Tapos, lagay mo ngayon yung balance na variable. Siyempre, yung balance na variable, nadagdagan na ng amount. Ito, yung logic sa number 2, choice number 2. E, papaano? Else if, what if ang pinili ko is hindi number 1? Ayoko mag-check ng balance. Ayoko rin mag-deposit. Gusto ko withdraw. Okay, number 3. Ang pinili ko is choice equals to 3. Ano yung mangyayari? Ito yung logic niyan. Kakopy ko na lang to guys. Character out, enter the amount. Same pa din, sa amount pa din masisave. Kaiba na sila ng formula. Okay? Sa number 2, mag-a-add lang tayo kasi deposit lang naman. Sa number 3, magwi-withdraw. Teka, magkakaroon tayo ng nested if dito. Kumbaga, if else na to, di ba? Lalagyan pa natin yan ng if sa loob niyan. So, bakit? Ganito yan. Kasi magwi-withdraw ka na. Medyo masela na to eh. Ano yan? For example, kagaya ng kanina sa deposit, dito rin sa withdraw, nang hingi rin tayo ng amount. Enter the amount, tapos masasave sa variable na amount. Pagka-save sa variable na amount, nung gusto niya i-withdraw, hindi agad-agad withdraw yon. Parang minus agad. Hindi. Meron pa tayong checking another nested if. If sa loob ng if. Ano yon? Ganito yung condition. If yung amount na in-enter mo is less than or equal dun sa balance mo, kapag ka yung amount na in-enter niya is less than, mas mababa or equal, eksaktong equal dun sa balance niya, pwede. Sige, pwede ka mag-withdraw. Diba? Bakit kailangan to? Kasi guys, paano kung ang withdraw mo mas malaki kaysa sa meron ka? Hindi pwede yun, diba? So, yun dun pumapasok tong logic nito, guys. So, pag true yung condition natin, yung in-enter mong amount is mas maliit or equal sa balance mo, okay, pasok, diba? So, anong gagawin natin? Talagay lang natin yung balance niya minus and reassign with the amount na in-enter niya, okay? So, ibig sabihin, mababawasan tapos mare-reassign kung ano yung natira, okay? Pagkatapos niyan, kunyari, ito na, nabawasan na, na-reassign na, kasi takto yung amount na in-enter niya is less than or equal to dun sa balance niya. Kakopy lang natin to para
hindi na ako mag-type, lagyan natin sa baba. Ayan, kaayusin ko lang. Ayan, pantay lang natin, pantay. Ayan. Dito, instead na deposit, withdrawal na. Withdrawal successful, new balance, kung ano man yung update nitong bagong operation. Okay guys, papaano kung hindi true yung condition? Papaano kung yung in-enter niya ay mas malaki kaysa sa meron siya? Kumbaga, insufficient yung pera mo. Ba't ka mag-withdraw ng 5K, 1K lang yung balance? So, dito ngayon papasok yung else natin. Else, tapos lagay tayo ng print. Yan, insufficient balance. Ayan, insufficient balance ka boy. Huwag kang feeling, di ba? Yan. Eto ngayon guys, eto yung logic ng number 3. Okay? Eto yung kanyang logic kapag ka mag-withdraw yung client. Okay? Meron siyang enter the amount at meron tayong checking. Baka mamaya mag-withdraw ka ng mas malaki sa meron ka. So, meron tayong nested if. Papaano? What if? Else if? What if hindi naman number 3 yung pinili niya? Ang pinili niyang choice is equals to number 4. Ano ba yung number 4? Hindi siya nag-check balance, hindi siya nag-deposit, hindi siya nag-withdraw, nag-exit siya. Diba? Kumbaga, bounce na ako, wala akong pera. Ganun na nangyari. Eto ngayon ang mangyayari. Magdi-display na naman tayo, magka-character out tayo. Thank you for using Doji Banks. Ayan. Thank you for using Doji Banks. Diba? After that, saka natin ngayon ilalagay yung break statement. Ano ba yung break statement na pag-aralan na natin? Break statement is ini-stop ang loop. Ini-stop niya yung loop. Bakit natin kailangan i-stop ang loop? Pagka-choice number 4, which is, ano ba yung number 4? Yung exit. Bakit natin kailangan i-stop ang loop? Kasi guys, while true ang condition natin. Kumbaga, araw-araw habang buhay yang iikot. Kasi naka-true yung condition. Unless maglagay tayo ng break statement. Okay? Pag binrake natin yan, magpo-false set or titigil yan. Paano nyo guys? Bakit tumigil? Kasi ang choice natin, number 4 exit na yun eh. Ang tanong ganito. What if hindi number 1? Hindi number 1, hindi number 2, hindi number 2, hindi number 4 ang in-enter niya. Nag-enter siya ng number na wala sa choice. Yun na ngayon yung last natin. Yung else. Else na lang to kasi last na to. Else, ang magpiprint, pagka nag-enter ka ng wala sa choices, invalid input. Ayan, invalid input. Nakuha ninyo guys. Pagkatapos ng invalid input, anong next? Meron pa tayong isa pang tatawagin guys galing sa CSTD dito sa library na to. Yan. So, system pa rin to. System command pa rin. Lagay mo yung system. Tapos lagay ka ng parenthesis. Then, lagay mo yung post. Kumbaga, ipopost natin yung program. While nakapost yan, pwede na tayong mag-proceed or mag-press ng any key. Kagaya kanina. Okay? Ka-press natin ng key, mag-clear screen na uli yan. Bakit nag-red to? Teka, ito ata. Yun. Sabi na. May sobra akong curly braces. Ayan guys. So, ito yung simple code guys. So, liliitan ko para makita ninyo. Ito yung simple code natin para mag-simulate ng simple ATM using C++. So, hindi siya kasya sa screen. Diba? Nakita nyo naman. Kahit simple na yan, hindi na siya kasya. Kaya, I really think guys na mas maganda kung meron kayong copy ng PDF file natin. So, andyan yung link sa baba kasi doon ko nilalagay yung mga code. So, doon kasi at least meron na kayong tutorials at saka nakita nyo pa yung code ng buo. Hindi kagaya nito, pag hindi ko binaba yung screen, hindi nyo makikita, di ba? Kasi mahaba na siya masyado. Naintindihan namin yung struggle nung nag-aaral watching videos. Alam namin na mahirap yung mag-backward and forward. Tapos ipopost mo pa kapag kailangan mong kopyahin yung code. Kaya naman guys, gumawa kami ng PDF notes kung saan doon namin nilagay yung mga topic, yung mga code example, yung mga explanations. And so many times guys, yun din yung ginagawa akong timeline at keywords para sa mga topic na ginagawa ko dito sa YouTube. So ang masasabi ko lang guys is mas advanced pa yun kumpara sa mga topic natin dito. Mas marami siyang laman. And soon enough, maglalagay kami doon sa PDF ng mga link ng mga unlisted videos. Pag sinabi nating unlisted videos guys, ito yung mga tutorial na hindi namin pinpublic. You can only access them kapag ka meron kang link. Makakatulong sa inyo tong PDF. Napakamura lang niya guys. Bakit may bayad? Kasi syempre, nag-hire ako ng mga tao na tutulong sa akin gumawa. So if you're interested guys, andyan yung link sa baba. And if you're going to ask me, is it worth it? Of course, it's worth it. Again guys, yun lang. Balik na tayo sa tutorials. So ngayon, subukan natin i-run. Tignan natin kung gagana. Kaya i-run natin siya. Ayan, ATM simulation. Check balance. So, enter the number of choice. Subukan natin from 1. Ayan, enter ko yung 1. Your balance is 1,000. Continue. Ayan, deposit tayo. Dagdagan natin ng 400. Ayan, deposit successful. New balance is 1,400. Enter. Tapos natin mag-deposit. 1,400 na yung balance natin. Mag-withdraw ngayon tayo. So, number 3. Withdraw. Enter the amount. Sabihin natin mag-withdraw ako ng 700. So, 1,400 minus 700 is 700. So, enter. Ayan. Withdrawal successful. New balance is 700. So, press ko yung continue. Ayan. Subukan natin mag-exit. Number 4 na tayo. Ayan. Exit na. Thank you for using Doji Banks. So, guys, ganyan lang ka-simple. Kung simple pa rin para sa inyo, yung simulation, diba? So, dito marami tayong natutunan. So, ganito lang siya ka-simple, guys. So, kung gusto niyo makita yung buong code, pinapakita ko naman, diba? Pero kung gusto niyo mas maganda, guys, magkaroon kayo ng copy. Andyan yung link sa description sa baba. Sana may natutunan kayo. Medyo makati na yung lalamunan. If you do, guys, please don't forget to subscribe, like the video, and comment down below kung ano yung mga
app na gusto ninyong gawan namin ng video. Ano yung mga tutorial na gusto niyo gawan namin ng video guys, comment nyo lang sa baba. And again, thank you so much for your time watching this video. See you on our next tutorial.